sa inyo lahat. Pinapaabot ko po ulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalawang bagay po ang gusto kong pag-usapan sa inyo. Pero medyo hindi ho kaya na medyo i-serve na natin kasi medyo kailangan ng detalye natin dito. Dalawang katanungan ay itatanong ko sa inyo, itatanong ko sa sarili ko. Ang sagot, tayo ang nakakaalam, tayo ang mag-isip kung anong sagot dito. Ilalahad ko lang kung ano ang aking nalalaman para tayo lahat ay pag-isipan natin, and then at the end of the day, tayo ang sasagot kung ano ba talagang mangyayari. Allah knows, mas alam ng Allah, hindi pa nangyari, alam na niya. Kaya yung dalawang katanungan, ba ngayon ang namumuno ay mahilig pa rin? Yun ang una. Ulitin ko, yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, mahilig pa rin ang namumuno ba dyan? Okay. Ang pangalawang tanong, magkakaroon ba ng election sa 2026 o 2028? Ha? Mamaya na natin sagutin, ha? Kasi pati ako hindi ko alam ang sagutin. Okay. So ngayon, sasagutin muna natin ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kung tayo pa rin ba ang namumuno? Kung mga sa Tagalog, tayo ba ang namumuno? Kasi magkaiba yung dalawang pananalita ng Tagalog. Namumuno at namamahala. Magkaiba yan. Maaaring ikaw ay namumuno, pero hindi ikaw ang namamahala. Pero pag ikaw namamahala, pwede natin sabihin na ikaw pa rin ang namumuno. Magkaiba yung dalawa na yan. Di ba? So ang tanong, ulitin ko, ang ba ngayon ba mali pa rin ang namumuno at namamahala? Hindi! Okay. Yan ang sagot mo, ha? Hindi pa sigurado yan ang sagot. But anyway, bago ko talakayin ito, alam niyo, ang tao na nagsasabi na yun ang katotohanan, ay maraming kalaban. Diba? Kasi karamihan sa tao, due respect sa inyo lahat dito, pag sinasabi natin ang totoo, nagagalit yung tao. Halimbawa, pag sinabi mo sa isang lalaki, pangit ka, magagalit yan eh. Magagalit yan kasi parang parang sinisulto mo na kagad, pangit ka, di ba? Pero wala namang pangit sa Islam eh. Di ba? Walang pangit sa Islam. Kasi bakit sinasabi ko walang pangit sa Islam? Lahat yan nagagaling sa Allah. Kaya hindi mo pwedeng isultuhin ng isang tao. So dahil doon, siguro pag akala ko itong sinasabi ko ay ito ang katotohanan, maraming masasagasaan. Pero gaya na yung sinasabi ng Tagalog, bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Diba? Kasi ang katotohanan ang sinasabi natin dito. No. But kailangan natin ilahad. Kailangan natin ikwento. Kasi pag hindi natin ilalahad ito, hindi natin ikukwento ito, paano natin malalaman? At paano natin ma-check na yung sinasabi ko ay yun ang katotohanan? Kasi hindi naman pwede kong sabihin na lahat ng sinasabi ko rito, yun ang katotohanan. Di ba? Lahat tayo nag-iisip, lahat tayo may kaalaman, kaya lahat tayo may obligasyon o may karapatan na mag-isip at titingnan kung talagang tama ba yung sinasabi ng isang tao. So doon tayo sa ang barba ay ang namumuno at namamahala ay emailay pa rin. Ang sagot ng iba rito, hindi. Pero mas nakakarami, hindi pa nagsasalita. Pero sasalasayin ko ito para at the end of my mensahe, meron na tayong konting kaalaman on the basis na sinasabi ko rito na pwede nating dagdagan, then magkabuo tayo na tamang sagot. Ano bang sinasabi? Ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro tungkol dito? Kasi yung pagbuo ng BARM ay kasama yan po doon sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Ang sinasabi doon, ang Bangsamoro Transition Authority ay MILF-led. Ang mamuno at mamamahala sa Bangsamoro Transition Authority ay MILF. So, anong ibig sabihin yun? And then, yan, kinatigan pa rin yan noon sa Bangsamoro Organic Law. Ang sinasabi sa Bangsamoro Organic Law
the transition authority is a elected without prejudice to the participation of the MNLF. Yun ang sinasabi doon. So ngayon, noong panahon ni Duterte, President Duterte, paano niya binuo ang unang Bangsamoro Transition Authority Parliament? Ang ginawa niya, ang Chief Minister galing sa MILF. Ang 40 other members ng Parliament galing sa MILF. Hindi lang basta na lang galing sa MILF, kundi na galing doon sa listahan, official list ng MILF na sinumiti sa office ng presidente o sa presidente. Kaya yun po ang sinunod ang presidente. Okay. Panahon ni Bongbong Marcos, ano nangyari? Sinunod ni Bongbong Marcos from 2019 up to 2022 na ang mamumuno sa farm ay MILF-led Chief Minister pati 40 others mong gagaling sa MILF. But on March 7, napalitan yun. Yung I have nothing personal against Brother Sammy, but I am questioning, ang kino-question ko dito, yung kasunduan ng gobyerno ng Pilipinas na napapalog sa CAB at yung batas na pinasa ng Kongreso ng Pilipinas na Bangsamoro Organic Law. Yung klarong-klaro, na ang ibig sabihin ng MILF, Chief Minister manggaling sa listahan ng MILF, yun ang recommendation ng MILF, at saka yung 40 others manggaling doon sa listahan. Yun ginawa ni President Duterte, ginawa ni Bongbong Marcos. Pero noong may extend walang election sa May 2022, May 2025, ang ginawa ay yung Chief Minister hindi nang galing doon sa official list ng MILF and yung 40 other members ng Parliament, yung 4 o 5, hindi ko alam kung saan lupalop ng gagalingan kasi wala doon sa listahan ng MILF. Okay. Pangalawa, ano bang ibig sabihin, uulitin ko lang, ano bang ibig sabihin ng MILF? Ikaw ang namumuno, ikaw ang namamahala. Ano bang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, para maintindihan natin mabuti, ang ibig sabihin ng namumuno at namamahala, yung humahawak ng gobyerno, Chief Minister, 40 other members, dapat galing sa MILF yan. Kasi hindi lang doon sa batas na nagsasabi na gano'n dapat ang implement. Doon sa implementation, yung President, yun ang ginawa ni President Duterte, yun ang ginawa ni Bongbong Marcos. Kaya, kinustyon po natin, itong pag-implement sa huli na hindi tama po doon sa Bangsamoro Organic Law, hindi tama po doon sa Comprehensive Agreement ni Bangsamoro. So dahil doon, ano ang ibig sabihin ng namumuno at namamahala? Ang ibig sabihin niya, yung namumuno, ibig sabihin niya, Chief Minister pati 40 others, kung gagaling sa MILF yan. Pero hindi kumpleto yan. Hindi kumpleto yan. Paano makumpleto yan? Makukumpleto kung ikaw namumuno, ikaw namamahala, kung ang decision ay galing sa MILF at yun ay nanabigit. Ibig sabihin, kahit na yung decision na magagaling sa MILF, pero hindi man automatic yan na yun lang masusunod ng BTA, Parliament at saka yung kabinete po. Hindi po. Kailangan po kung ano man ang desisyon ng MILF dadaan sa proseso sa Parliament, pag-iusapan yan, ididibati yan, and then at the end of the day, ang Chief Minister at sa Speaker of Parliament, kailangan siguraduhin niya na kung ano ang desisyon ng MILF leadership, more or less, yun ang may pasa. Yun ang may pasa. So yun ang ibig sabihin na namumuno at namamahala. So ngayon, ano ba nakikita natin ngayon? Kung titingnan natin yung mga batas na pumasa, hindi na nasusunod kung ang kagustuhan ng Central Committee. Halimbawa, yung BAA 77, yung batas tungkol sa redistricting, akala ko aeroplano lang ang lumilipad. Akala ko ibon lang ang lumilipad. Pero sa BAA 77, lumipad ang municipalities ng Taguluan at saka Kapay. Lumipad yan. Akala ko, meron ba sa inyo magsasabi na maliban sa ibon at saka aeroplano lilipad? Siguro wala mo kapagsasabi sa iyo. Pero for the first time, di ba? Na lumipad yung Taguluan at saka Kapay. Lumipad doon sa
sa kabila, bypassing Marawi City. Alam niyo, ang gusto namin, doon sa official position ng MLF na ipinaglaban po namin, pero natalo tayo kasi hindi na ho ang namamahala at namumuno sa parliament ng MLF. Minority na po tayo yan. Di ba? Minority po tayo dyan. Ang gusto namin, huwag nagalawin ng lalaw. Kung ano ang baas 58, yun na. Ang gagawin lang doon, hatiin lang ang Marawi City na dalawa. Kasi almost 300,000 ang Marawi City. Bakit hindi mo hatiin? Cotabato City, more than 300,000. Tatlong distrito. Kaya kayo po, ika nga sa kasabihan sa English, you are disenfranchised in Marawi City. Dapat dalawang districts sa Marawi City. So yun. Pero yung BAA 77, na-declare na ang constitutional labag sa batas. Labag sa batas. Kasi ang napapaloob sa BAA 77 na batas, klarong-klaro yung gerrymandering. Ano bang ibig sabihin ng gerrymandering? Ang gerrymandering ay ipinagsasama mo ang isang municipality, dalawang municipality na hindi magkakabit, hindi magkadikit. So ipinagsama yung kapay taguluhan, inilipat yan, doon sa kabila na nasa pagitan ay Marawi City. Kaya gerrymandering yan. Pero bakit yung pinasa? Pinasa ng parliament yan. Kahit siguro karamihan dito sa atin, kahit na hindi abogado, alam na bawal sa bawal sa batas, bawal sa constitution. Kaya nung napunta sa Supreme Court, anong decision ng Supreme Court? Declared ang constitutional, labag sa batas. Diba? Labag sa batas. So anong ginawa ng parliament? Dahil labag sa batas yan, maliban nun sa utos na magkaroon ng election, gumawa sila, nag-introduce ang majority sa parliament na bill na 415. Nabago kasi ang BAA 77 na batas, binago 415. So ano naman ang laman ng 415 na batas? Pareho. Halos lahat ibinalik ang provisions ng BAA 77. Hindi ko maintindihan. Bakit gano'n? So ibig sabihin yan ay related doon sa unang tanong, pero explain ko mamaya, mayroong ba election sa 2026? Wala. Wala. So, sa tingin ko, ito ang isang dahilan na magiging ang sagot ay walang election sa 2026. Pero talakayin pa rin natin yan kasi isang aspeto lang yan. Okay, ang pangalawa, ang electoral code, yung batas na kumukumpas doon sa conduct ng election. Dati-dati, bago ma-approve o certify ang isang political party, dapat meron 10,000 na membro throughout the band. Pero binago nila doon sa batas na amendment na instead na 10,000 ang pwedeng members ng isang political party, halimbawa United Bangsamoro Justice Party, 5,000 na lang, binawasan nila. Kasi ang nakita ko dyan, ang interpretation ko dyan, madaling hawakan ang isang parliament na walang majority po. Madaling hawakan yan. Kung sino gustong humawak, madaling hawakan ng parliament na watak-watak. Diba? Kaya binaba yung membro na pwede makakwalify ng isang political party. Ang pangalawa, doon sa political party, bago makakuha ng isang slot sa parliament, meron tinatawag na 4%. Ibig sabihin, pag 1 million ang boto sa isang party, bumoto sa mga party lahat, halimbawa, kung 1 million, 40% of that is 40,000. Entitled ka na sa isang slot sa parliament. Diba? Magandang pakinggan kasi maraming makamembro sa parliament. Pero ang laro kasi, ang laro iba eh. Diba? So yun ang sinasabi ko sa inyo kanina, kung mas maraming membro ng parliament hindi kasapi sa isang political party, madaling hawakan. Yung gustong humawak, dahil watak-watak na yan,
So, madaling hawakan yan. Ang pangatlo, binago nila yung 4.5% into 2.5%. Kung makakuha ang isang political party na 2.5%, so doon sa total votes na cast for the political parties, entitled niya. Ibig sabihin, siguro mga 1 million, mga 25,000. Pwede na may slot na isa. And yung pangatlo, yung budget po, yung GAAP, General Appropriation Act for the Bangsamoro, yung tinatawag na GAAP. Alam nyo, 114 billion yan. 114 billion yan. No? Pero, paano hinati po yung batas na yan, yung budget na yan po? Ang 42% nakalag po lahat yan sa Office ng Chief Minister. Siyang bahala po doon, yung 40%. Ibig sabihin, yung 114,000 billion, pumapalo yan siguro ng mga 50 billion na sa Office ng Chief Minister yan. Hindi ko sinasabi na ikukurap yan, pero extraordinary na sitwasyon ganyan. Sa ano lang hinati-hati ng mga ministries, yung 58% lang. About naipas ang mga batas. Sa tingin ko hindi pang karaniwan ito. Unusual, parang irregular ito. No? And then, punta tayo dun sa pangalawang tanong. Nagkaroon ba ng election? Wala. Ako hindi ko alam. Wallahu alam. Pero, saliksikin natin, no? I-analyze natin mabuti para magkaroon po tayo ng kung i-relate mo yun doon sa mga batas na naipasa, especially yung redistricting bill. Para bagang mayroon klarong-klaro na nakikita natin na everything is designed or is scripted to have the election in 2028. Kasi sila, pwede natin sabihin na yung BAA 77, yung bill na 415, ay sinadya talaga na lagyan ng mga virus para at the end of the day, hindi magkakaroon po ng election sa 2026. Kasi kahit na ngayon pinag-usapan ng batas sa Kongreso, September 2026, election sa House, yung version ng House, yung pa rin ang sa Senate, September 2026. Pero hindi pa rin natin alam kung mangyayari po yan. Bakit po? Dahil hindi natin mapigilan ng bawat isa na pupunta sa Supreme Court, i-question ito. Pag kinwestiyon sa Supreme Court ito, ang labas niyan ay ma-declare naman na ang constitutional, halimbawa, hindi lang yung 415, pati yung ipapasa ng Kongreso na batas, ma-declare na ang constitutional. So another delay na naman yan. Diba? Another delay naman yan. Kaya ako, ang paniniwala ko, while na ako sinusunod ko 100% buong-buo ko ang aking desisyon. Sinusuportan natin na dapat magkaroon na ng election na 2026 para matingnan natin kung sino ba talaga mananalo dyan. Diba? Kasi kahit na appointed kami sa parliament at meron kaming legitimacy, pero mas matatag, mas manatas ang legitimacy namin pag appointed kami, pag elected po kami ng taong bayan kaysa appointed lang. Kasi pag ikaw appointed, kahit anong oras pwede kang tanggalin sa parliament. Kaya meron tayong nakikita, hindi ko na mabagitin ng mga pangalan, mismo membro ng MILF sa parliament. Sinuway yung decision ng Central Committee na itong iboto natin. Dahil sa sinasabi nila, ako mismo nakausap ako, sabi niya, kailangan ko sumunod kung anong utos. Dahil para baka tanggalin ako rito. Hindi ako magsasabi ng pangalan. Natatakot sila. Natatakot yung iba dyan na pag suwayin yung gustuhan ng sino ang may power dyan, halimbawa, yung power that day, ika nga sa English, baka matanggal sa parliament. Kasi anytime, pwede man tanggalin ng any member o parliament kasi appointed lang yan. Pero, pag ikaw ay elected ng taong bayan, hindi basta-basta matagal ka dyan unless gumawa ka ng kasalanan na matindi.
pwede ka matanggal. Pero yung ordinary lang na mga ginagawa mo, halimbawa, may guarantee yan, hindi ko kayo matatanggal. Hindi ko tayo matatanggal sa pamilya. Kaya ang gusto natin, magkasubukan na. Magkasubukan na tayo na. Mag-election na tayo. Of course, kailangan natin manalo. Pero kasama sa election na hindi sa lahat ng panahon ay ikaw ay mananalo. Pero kasama yan doon sa tinatawag natin na dangers, peligroso. Pero kailangan din natin gumalaw ng gusto. So dahil dyan, ang panghuling ko rito, alam ko na kulang ang oras natin, at marami pang magsasalita. So yung pagkapanalo natin, nakadepende sa pagsisikap natin at depende yan sa tulong ng Allah. Tulong ng Allah. And then, ang pangatlo ito ang last issue. Ang answer dito, kailangan tayo manalo. Bakit? Kasi pag hindi tayo manalo sa election, ito ang nakikita ko na mangyayari sa atin. At mas nakakalam niyang Allah. Pero ito ang aking pananaw. Pag natalo tayo, maraming consequences. Maraming hindi natin gusto na mangyayari sa atin. Unang-una, yung halos lahat ng nakuha natin sa negotiation, sa struggle natin, sa jihad natin, mawawala yan sa atin. Mawawala yan sa atin. Ano bang sa autonomy? Sa farm, ano nakuha natin? Dalawa. Ang isa dyan, meron tayong authority binigay ng gobyerno. Pag-isulto sa Kongreso, saan mo dinala ito? Saan mo pinunta ito? Di ba? Pero itong program, dito na tayo. Dito na mismo ang allocation ng pondo na yan. Kaya yung dalawa na yan, importante sa tayo ng lumamahala kung paano natin gastusin yan. Kaya yung una, na mawala sa atin, yung yes ng peace process, mawala yan sa atin. Lalong-lalo na yun nagpapalakas sa atin, nagpapalakas sa autonomy, nagpapalakas sa Bangsamoro people, para po yung kabuhayan natin dito, yung kalagayan po natin dito, magiging mas maganda, mas develop yung lugar po natin. So yun ang una. Pangalawa, yung mananatili yung pagdikta sa atin ng Imperial Manila. Imperial Manila. Kahit na itong konting autonomy binigay sa atin, hindi pa sapat yan, hindi pa yan sagad sa pinirmahan nating comprehensive agreement ni Bangsamoro. Meron tao na nasa power na talagang ginigipit po tayo. So pag hindi po tayo nanalo rito sa election na ito, yung tuloy-tuloy po yung dictate po, mando-mando na lang ang Malacanang. Na kahit nalabag sa batas, yun pa rin ang gagawin nila, di ba? Hindi ko sinasabi ang presidente. I respect the president kasi ako po ang naniniwala ko, hindi ho masyado naintindihan ng presidente dahil hindi ho sapat ang information na binibigay sa presidente ng Pilipinas. Kaya pag hindi sapat po ang binibigay at yung sapat, hindi lang dapat sapat, kundi yung tamang information bibigay sa decision maker, magiging mali ang decision. Kaya ang paniniwala ko po, hindi ho sapat ang umaabot na dapat maintindihan at malaman ng presidente. Kaya ito ho ang nangyayari sa atin. Kaya tuloy-tuloy, kahit na ngayon po, ang debate man ngayon dalawa di ba na? Sinisikap natin na ang MLA buong-buo, hanggang ngayon at hanggang sisikapin natin na hindi talaga masira ang MLA. Pero meron din naman natin, alam din natin naman na kahit na ganun ang sinisikap natin ang leadership ng MLA, pero may dalawang linya. Ang dalawang linya yan, ang linya ito ang sinusunod natin. Yung tinatawag na, pwede kong sabihin na, yung Siratal Mustaqim. Ano ba Siratal Mustaqim? Yung straight path. Daan ng Islam. Daan ng Islam. Jihad, autonomy, CAB, BUL. Yan ang daan ng daan. Kasi ang supervision ng presidente, general lang yan very general. Kumaga sa pamilya, ng anak niya, nakapangasawa, huwag na masyadong pakialaman yung anak mo kasi yung pamilya na yan Ang tingnan mo na lang, basta importante, hindi siya lumilihis sa tamang daan, so dapat pagsabihan din ng mga magulang. Ganyan ang autonomy. Kaya ang pinagamit sa
Bangsamoro Organic Law ay general supervision na sinisigurado lang ng Estado, sinisigurado lang ng Presidente na yung mga batas ay kailangan ma-implement po sa tamang paraan. Yun po ang responsibility ng Presidente. Pero mayroon isang linya, na kung anong diktat ng Malacanang, yun ang sinusunod. Kaya, ang klarong ebidensya yan, tingnan yung mga batas na naipasa. Hindi ho yan sa interest ng Bangsamoro people, kundi sa interest ng yung hindi masyadong maraming tao. At saka yan po, yung mga batas na naipasa po ay design po yan for control. For control po. So, ang pangatlo po, kung natatalo po tayo, ang mangyayari dito, babalik na babalik, kahit na ngayon nakikita na natin mga mukha nila. Yung tinatawag ni Zubiri na political monsters. Alam po natin ang political monsters? Hindi ko katawag siya sa kanumaran na upamang. Kasi sa kami, busaw. Kain ng tao. Di ba? Yan ang monsters. Babalik na babalik, mabuti pa si Senator Zubiri kasi naintindihan niya yung nangyayari dito. Mas marami dito sa atin hindi naintindihan. O di kaya marami din na nagbibingi-bingihan. Kasi alam nyo, ito ang sinasabi ng Propeta Muhammad, peace be upon him. O di kaya mga ulama kasi nabasa ko, hindi sigurado na hadith yan. But in either way, talagang magandang guideline sa atin na tapos na tayo doon sa maliit na jihad ang pinupuntahan natin, yung malaking jihad, ang jihad akbar, di ba? Yung sarili natin, ang sarili natin. Kaya nakikita natin dito sa Pilipinas, especially sa BARM, with due respect, siguro may exception, na inaatupag lang natin yung selfish interest natin, di ba? Kasi pag inatupag natin yung interest ng mas nakakarami, itong mga batas na ito, hindi dapat pumasa. Hindi dapat pumasa ito. Kasi ito, saluwat ito sa interest ng Bangsamoro people. Kaya yun ang pangatlo. Pag matalo po tayo, babalik na babalik, yung dictate ng Imperial Manila, pati mga political monsters na hindi ko na pangalaman yan, siguro yung naisip nyo, o naisip ko, gano'n din ang inisip nyo, pero hindi pwede tayo magsalita dito. Di ba? Hindi tayo pwede magsalita. Then pangapat, kung matalo tayo, matalo tayo. Alam natin, kung mabuo ng Bangsamoro Transition Authority, yung BARM, marami hong nakikita natin ng mga development. Kahit saan kang pupunta. Diba? Marami hong mga development project po. Diba? Pero pag natalo po tayo rito, yung mga mayayaman, due respect, wala akong sinasabi, wala akong pinapangalanan. Yung mga mayayaman, bahala man yung mga maiskinan. Yung mga pobre, bahala kayo sa buhay niyo. Wala akong pakialam eh. Diba? Kasi pag hindi ma-regulate yung economy, pag hindi yan na-regulate, lalong maraming magiging pobre. Marami ang magiging mayaman, pero mas marami ang magiging pobre. So ibig sabihin yung mga mayayaman, dahil wala na po yung batas na sinusunod, with due respect, yung lagyan, yung nagtsatsakat yan, so lalong maghihirap ang taong bayan. Lalong yung mga mahirap. So yun ang pangapat. Then, panglima, alam nyo, ang isang pinaka-importante na kuha po natin sa pagpasa ng Bangsamoro Organic Law at magpirmahan natin yung Comprehensive Agreement ng Bangsamoro, ay kahit pa paano yung Islam, mas malaki tayong power ngayon na pwede natin paigtingin paano may turo natin yung Islam. Diba? Paano natin may turo yan? So pag natalo po tayo, at ito nga inumpisahan, with due respect, I respect the purest intention of those who are pushing for the bill, na hati-hatiin nila ang MBSTE. Apat kasi ang nandyan sa MBSTE, yung basic education, higher education, technical education, madaris, at saka basic, higher, technical, and madaris. Alam ba ninyo ang nasa batas? Admin code, at saka education code? Ang iniisip natin sa madaris, inumpisahan na natin, magkakaroon po side by side na division offices
ang mga madaris. Kaya inumpisahan po na natin yung paggawa ng mga buildings para sa madaris education po natin. Oh. Malaki ano natin dito, programa po natin dito. Kasi alam natin pang wala ang Islam sa atin, wala tayo, di ba? Buhay natin dito sa mundo na ito, napaka-itchy lang. Di ba? Lalo na po kami. Second Vice Chairman, Ali Sulaiman. We are at the last phase of our life, di ba? Although hindi sigurado yung bago ipinanganak, yun ang, minsan yung bang mas naunang mamamatay. But naturally, yung mga matatanda, mas madaling mamatayan, di ba? Kaya sa Manila, pabiro, yung mga babae doon, minsan sabi naman, gusto namin yung tatlong M. Mayamang matanda, madaling mamatay. Yun ang apat na M. Mayamang matanda, madaling mamatay. Kaya pinipili nila, kahit matanda, mayaman yan, yun gusto nila, di ba? So naturally, yung mas matatanda, mas mauna mamatayan, di ba? Kaya ang future natin, ang unang-unang future natin, paano natin na ipatayo ang Islam, ng mapalakas natin ang Islam. Pangalawa, may governance tayo, na tayo ang sarili, kahit na hindi kumpleto ang autonomy, pagbigyan tayo, na-exercise natin ito. Di ba? So yun ang ambition natin, yun ang talagang programa natin, ang dapat na isulong natin, di ba? Kaya, pag natalo po tayo, kasi dito sa Moro Islamic Liberation Front, sa United Bangsamoro Justice Party, inshallah, magkagaranti tayo dito. Kasi pag sinabi mo ang Moro Islamic Liberation Front, pag sinabi mo ang UBJP, ang basihan yan, although hindi natin pinag-usapan ng hayagan, pero Islam yan, di ba? So, siguro, with due respect sa other political parties, siguro ito lang ang may root sa Islam, yung United Bangsamoro Justice Party. Kaya pag natalo tayo rito, mangingibawa dyan secularism. Secularism, di ba? Ano bang ibig sabihin ng secularism? Wala nang basihan yan kung anong gusto ng tao, may freedom, ayun ang gagawin, di ba? Tingnan niyo, dito sa secular na philosophy, yung lalaki, babae, kinakasal yan, di ba? Pero inaatake nila ang polygamy, yung duwaya, inaatake nila. Kasi sabi nila, ito immoral ito. Bakit isang lalaki mag-asawa ng 4? Samantala, yung babae, mag-asawa, lalaki, mag-asawa. Tanggap nila yan. Yan ang isang ehemplo ng secularism. Wala nang basihan eh. May freedom, individual freedom. Kung anong gusto mo, walang pakialaman yan, di ba? Kaya, pag hindi ko sinasabi na pag natalo tayo rito, wala nang mag-Muslim. Pero, mag-iba kung tayo ang humahawag sa farm, kaysa ibang humahawag na ang root nila, nationalism, maratabat, etc. Kaysa ito sa UBJP mahawag ng gobyerno natin sa bar dahil ito MILF rooted in Islam. UBJP rooted in Islam. At ang core na leadership ng MILF ay mga ulama. Hindi lang ulama, halimbawa si Haji Murad. Pero hindi yan mag-decide na malalaking desisyon kung hindi mo nakonsulta yung mga ulama. So, ibig sabihin, kahit na hindi siya ulama, pero Islamic pa rin ang ini-implement niya. Kaya, inshallah, kailangan natin magsikap. Paano tayo manalo? Of course, sa tulong ng Allah. Pangalawa, kailangan magsikap tayo. Pangatlo, huwag natin ibinta ang butante natin, di ba? Kasi pag bininta natin yan, babalik yan, lahat ng polo, kukunin nila. Di ba? So, huwag natin ibenta. Huwag natin ibenta. Kasi pag bininta natin ang boto natin, babalik. Yung sinasabi ko, ang mangyayari sa atin, yung 6 na sinasabi ko, na gano'n na mangyayari, Allahu alam. Kaya kailangan natin magsikap at pangalawa, kailangan mag-organize tayo kasi kahit na magsikap tayo, pag hindi naman tayo organize, kung di na rin magagawa po natin. Kaya we have to organize ourselves, klaro ang direksyon natin, may programa tayo, ini-implement natin ang programa natin, and hingi tayo sa Allah na tulong kasi sa lahat naman ang mangyayari, lalong-lalo na yung hinahangad po natin, kahit anong pagsisikap natin, pag hindi nag-desisyon Allah, hindi tutulong ang Allah, wala rin mangyayari sa atin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.